A day in my life as babaeng madiskarte sa probinsya na anak ng mangingisda. Naisipan niya na naman ang isip ko na baguhin na naman ang ayos dito sa kusina. At bago nga ako maglipat ng gamit, sinusukatan ko na muna yung paglilipatan ko ng pwesto. Ng kamay nga lang ang gamit. Ganyan rin ba kayo kapag nagsusukat? Wala kasing metro dito sa bahay kaya tamang tansya-tansya lang. Yung huli kasing humiram ng metro, hindi na binalik. Aba, napakaayos. Sinisi pa yung kapitbahay. Naisip ko na para hindi masayang effort ko sa paglipat ko nito, sinisigurado ko na nga muna na saktong-sakto siya dun sa paglilipatan niyang pwesto. At tiniisip nga ng sobra ng isip ko na babagay siya dun sa paglilipatan kong pwesto. At dahil nga hindi ko kayang buhatin, iisa-isihin kong tanggalin ang lahat ng laman para nga hindi mabigat kapag nilipat ko. Ganyan nga ang ginagawa ko kasi wala akong katulong sa pagbuhat. Talagang pagtsatsagaan kong alisin lahat ng laman. Kasi kung hindi ko tatanggalin tapos sinila ko lahat, baka masira lang. Baka nga matulad dun sa pardon ni mama na sira sa kakapalipat-lipat ko, kakatulak-tulak ko, kahit na may laman. At dahil nga sa pangyayaring yun, hindi ko na inuulit sa ibang gamit para hindi na rin masira. Yung mga panahon kasing yung gusto ko mapadali yung paglilinis ko, kaya naman talaga inuubos ko yung lakas ko kakatulak ng aparador ni mama. Magtataka na lang talaga si mama kung paano ko nagawang ilipat yung aparador niya. Tapos mag-aalam nun si mama yung aparador niya pala pilay na. Kaya nung simulang binilhan ako ni mama ng aparador kapag nililipat ko, talagang tinatanggal ko lahat ng laman para naman magaan na siya kung itutulak. Hindi pa mapipilay. Pero ang ending, nasira pa rin. Aba, napakaayos. Sa aparador niya ingat na ingat, sa aparador ng iba hindi. Simula nung binilan ako ng sariling aparador ni mama, naranasan ko nga yung feeling na kapag nasisiraan ng gamit. Ganun pala yung feeling, kaya simula nun talagang iniingatan ko na rin yung gamit ng iba. Totoo talaga yung kasabihan na kapag ayaw mong gawin sa'yo, wag mo nang gawin sa iba. Kapag naisip nga ng isip ko na maglipat ng gamit, lahat nga ng gamit dito sa bahay ay talagang mahahalongkat. Kaya lahat ng tinatago-tago nila dito sa bahay ay talagang natutuklasan ko. Aba, napakaayos, daig pa ang investigator. Kapag hindi ko nga nagustuhan yung pinaglipatan kong pwesto, madodoble pagod nga ako. Kasi maghahanap na naman ako ng panibagong pwesto na babagayan ng gamit hanggang sa maging komportable nga sa paningin ko. Gumana na naman nga ang diskarte ko sa pagsusukat. Gamit na naman yung kamay kong metro. Naging mahusay na nga ako sa pagtatansya-tansya. Noon pa lamang talagang ito na ang sekreto ko. Ang magaling-galingan sa pagsusukat. Bakit kaya hindi engineer ang kinuha kong kurso? Aba, napakaayos. Wala tayong pan-tuition sa ganong kurso. Lahat ko nga gagawin, masunod lang ang gusto kong mangyari dito sa bahay. Kahit na imposibleng mangyari, nagiging imposible nga sa akin. Kahit na hindi ko kayang gawin at mahirap man, nagagawa ko pa rin. Yung isip nga ng isip ko talaga ang hindi lang napapagod. Ang gusto ata ng mangyari ng isip ko ay laging gustong pagod ang katawang lupa ko. Kapag nga nasusunod ko ang kagustuhan ko mangyari dito sa bahay, ayun, mapayapa na naman ang isip ng isip ko. Magkakatulog na naman nga ako nang walang iniisip nito.